Ako po si Mau Asierto dito po sa Taxman Game Farm located sa Barangay Tigbe, Norsagaray, Bulacan. Welcome po kayo. Ito naman is si Josanino White Pure from Will Jim D. and Esculin family of white. So, pure white ito. Ito maganda to sa transaction na mag-uusap. Rest assured naman na legitimate yung makukuha ninyo. Magandang umaga sa inyo mga idol. Nandito tayo ngayon sa Norsagaray kung saan meron tayong interviewin na isang team gwapo't magaling din mga idol. At sikat din to mga idol kaya abangan nyo yung mga tanong natin sa kanya. Ito nga pala si John Ray Rodrigo aka si Wonder mga idol. Ako nga pala si Boss Pogi GF. Tapos ibon ni Jun kaso nakapahinga ulit. Boss Pogi muna kayo manood mga boss para dito sa interview na to. At ako naman po si Mark Silva ng Alakdan Game Farm. Ayan, meron na akong Facebook account na Alakdan Carlos Silva at Alakdan Game Farm Official. Mga idol, ako nga pala si Kagwapo TV. At yun mga idol, ipapakilala natin yung breeder dito sa Norsagaray. Si Idol Mau Asierto. So idol, papakilala po kayo. Good day po sa lahat ng mga viewers and subscribers ng mga idol natin. Ako po si Mau Asierto dito po sa Taxman Game Farm located sa Barangay Tigbe, Norsagaray, Bulacan. Welcome po kayo. So unang tanong idol no, ano yung meron dito sa na mga bloodline dito sa farm niyo idol? Since breeder nga po tayo ng Team Esculin, Esculin Group kung tawagin ano. Karamihan ng mga bloodline dito is yung famous na Sweater Boston, Sweater Gilmore, and yung mga pures nila syempre yung Boston, yung Sweater and yung Gilmore. And meron tayong mga off colors na nakakross sa Sweater Boston and Sweater Gilmore usually. Bulik, white, gray, and gold po. So sa farm niyo idol meron din kayo nga tinatawag natin na signature. Signature kasi ng kabuuan ng Schooling Group is yung Sweater Boston. Eh, no? So yun din yung pinaninimpla namin sa lahat halos ng mga bloodlines namin, especially sa mga off-colors. Pero sa Taxman Game Farm itself, siguro pinaka-paborito namin tsaka kilala kami dito sa mga bulik. Kay bulik talaga yung Yes. ano niyo dito. Yun yung nagpapa-champion sa inyo dito. Yes, pero Schooling din yan ng origin yan. So ikaw idol Libon, baka may tanong ka kay Idol Mau. Yun sa mga ano boss, sa mga gustong mag-umpisa sa pag-breed, ano po yung mga ano nyo para Advice. ma-advise nyo po? Siyempre mag-umpisa ng tama kasi kung gusto mo ng tama at maganda resulta, kailangan umpisa ng tama. So ano yung umpisa? Una-una materyales, facilities, no? Kung ano lang yung kaya. Tsaka yung sistema and mga tao. No? So yun yung mga kailangan mong mga elements na initially kailangan mo mabuo muna. No? Kailangan mag-umpisa ng tama kasi pagka naumpisa mo na yan ng mali, dire-diretso ng mali yan. So yun. Tsaka dapat within the means, no? Kung ano yung kakayanan lang, ano lang yung lugar, ano lang yung kaya ng bulsa, ito lang tayo. Boss Mau, habang naglalakad ako kanina dito sa farm mo, may napansin ako ditong map. Ano ba yung map mo dito, boss? Ano yan, galing din kay Sir Martin Esculin yan. Actually, dumating yan dito parang pure math. Gawa niya na yan, creation niya na yan. Binread namin, tapos sinubukan ko ilagay sa bulik. Naging maganda resulta, nagpanalo. Tapos naggustuhan namin sila, tapos marami rin nagka-interest. So, binread namin sila ng medyo marami last year. So, tawag namin dyan bulik math. Bulik map. Pero both galing pa rin kila sa mga Esculin po. Bali, isa lang ang kulay nun, boss. Yung pinarami ko bulik ma, pero yung dumating dito sa akin yung pinaka-original is kulay pula. Kulay Pula. Parang parang wine red siya na babae kasi dumating eh. Yun na yun. So babae wine red na muff. Pasok ko dito kanina, napapansin ko kasi yung tindig ng manok mo, magkakaiba sila ng kulay pero
yung stance nila, parang iisa lang. So, Oo. meron bang bloodline na pinasok dyan na para naging pare-pareha sila ng ganun, stance? Or sa Sa selection? bloodline siguro, tsaka selection. Sa selection kasi, yan talaga yung atiko ko ng manok. Siguro pag pumili ako ng breeding materials, regardless of the bloodline, mga ganyan ang tayo, ganyan ang tindi, ganyan ang sukat, ganyan ang balanse. So, most probably doon na rin naka-i-inherit. Sa bloodline siguro yung ganyan, yun yung sweater tsaka yung Boston ganyan ang ano. Oo, ganun talaga. And sabi ko nga sa inyo dito, lalo na yung mga off colors, halos lahat yan. It's either may Boston or may sweater or both. No? So, yun, baka doon. Bloodline plus Kaya parang, selection. parang sinasabi yung Uniform. uniform, kahit sabihin Oo, hindi naman kasi- bulig siya, greatas. Pero yung tindig, yun yung napansin ko eh. Parang iisang ano eh. Yun kasi maganda sa breeding isa sa sign na maayos pagka may uniformity. Yung sa TP nyo, boss, na. So meron siyang hollow blocks na. So may main purpose ba yan? Kasi halos lahat ng TP natin dito. Oo, na nakikita. low budget kasi kaya hollow blocks, pero sa iba sinisemento ilalim. Pero ang alam kong purpose niya pagka umulan kasi Naka-elevate siya. magpuputik yung ano niya. So yung ground doon, yung lupa. So either yung paa niya mabababa sa putik o ano. Plus yung balahibo niya, yung buntot niya, pwedeng masira dahil sa putik. Ngayon pag naka-elevate na ganyan, nakatungtong siya sa hollow blocks, medyo pwedeng ma-preserve yung balahibo. Habang nasa loob siya ng TV, habang umuulan. Kaya kailangan naka-elevate sila. No? Mm. So, paano pala, boss, pag nag-a-advise tayo sa mga baguhan, for example, ganyan nga. So, lagi kasi nasabi na select kayo ng breeder para makakuha tayo ng quality. Ano yung titingnan din natin sa mga breeder, no? So, para, kumbaga, ano lang to, guide lang din sa kanila na at least itong breeder na to, okay to. Paano? Makakabigay po ba kayo ng advice sa kanila? Number one, credibility. Yung personality na tsaka character ng breeder, check nyo na rin naman yan Lalo na kung makilalang tao. Nandiyan na yan, online, sa mga kaibigan, sa mga tao. So, do the research and background checking nila siguro sa credibility ng breeder. Tapos, that's number one. Number two, tignan mo siya kung nagpe-perform siya lately. Baka naman di man lang naglalaban, so medyo questionable yung credibility pag ano. Madalas lumaban, nagka-champion pa. Ibig sabihin, he's doing well sa ngayon. So, medyo pwede mo siya i-consider na pagkunan. So, yun lang naman yung mga guide dyan. So idol ito isang tanong pa. Pagdating kasi sa breeding, no, tulad yan lahat nagsisimula naman sa breeding, no. So paano yung selection mo pagdating sa babae, tsaka yung selection mo pagdating naman sa lalaki? Ano yung mas prefer mo doon? Yung hipo or mga size ano? Maraming factors Number one, sabi ko kanina, bloodline. Bloodlines. Pagka okay yung bloodline yan. Pag hindi okay yung bloodline na yan, hindi ko gusto. Kaya, hindi ako komportable. Wala tayo pag-uusapan, hindi ko hahawakan yan. Pero pagka gusto ko yung bloodlines, check natin. Number one, yung palalakarin natin, tignan natin yung balanse. Dapat balansyado yung tangkad, yung haba, yung lapad, no? So sa mga nagmamanok, alam na nila yun. Mahirap lang siya theoretically explain, no? So practical siya. So dapat balanse. Pagka balanse, okay, hawakan natin, tingnan natin yung bone structures. Dapat tama. Walang pangit sa hipo, walang pangit sa buto. Sa lalaki, lalo sa broodstag, dapat heavy bone. Heavy bone. Yan yung mga ano. Then, try natin ibitaw. Sa Yung babae. babae, hindi mo na pwede ibitaw. Hanapin mo, kung ikaw nag-breed, hanapin mo yung kapatid na lalaki. Bitaw mo. Yung kapatid ng lalaki mismo. Subukan mo ibitaw. Most probably, hindi na bit-bit niyang styles. Okay. So yun So, yung yun lang pumili normally ka. ang criteria natin. Naka-battery cage ka ba, boss? Before may battery ako, may pen, pero pa unti-unti na kaming paalis doon sa battery kasi nga kawawa inahin. Okay. Oo, hindi na pe-preserve. Minsan pa naman magagandang mga breeding materials. Isang gamit mo pa lang, laspag na laspag. Kasi hindi naman talaga komportable. Maganda lang siya egg production, mabilis talaga. Mabilis, marami. Kaya lang kung preservation ng line ng long term ang titingnan mo, dito ka sa pen type. Gagawa namin, kung aalisan namin yung battery, pagawa na lang kami ng mas maraming pen na lang. Invest na lang sa pens. Sa manok, nandito sa farm mo, ano po ang pinaka-paborito mong kulay? Para sa'yo po.
Hirap yung paborito kasi Kasi may lahat ng paborito ko natalo eh. Totoo. Hindi, totoo pag minamanok mo. Dapat kasi, siguro one lesson na even. Lalo na tayo, we're dealing with so many thousands of chickens. So, kailangan yung pagmamahal mo sa isa equal doon sa lahat. Walang minamagaling. Oh, pero sa kulay lang, paborito lang, bulik siguro and pula. So ilan yung farm nyo dito, sir? Dito. Dalawa ito, tsaka yung ranging sa taas. So bali ito yung condition. Ito yung cording, conditioning, lahat na. may konting breeding, may breeding din sa taas. May breeding din. So sa taas naman, sa kabilang farm, doon yung ranging, doon namin pinapakawala yung mga CCU. So yung mga nakatali dyan bagong harvest, galing yan doon. Naka-harvest na. Ang ganda pala dito ng farm nyo, boss, no? Kasi parang naka-loop siya, no? So parang Parang siyang valley, may valley doon sa ano eh. Medyo maliit lang siya tignan, kaya sa gilid, sa magkabilang gilid, para siya may valley. So nung dito, kaganyan na talaga siya. Hindi siya Wala, yung, natural yung lupa niya, wala akong inayos yan. Pati itong mga damo tados. Kaya Walang Inalis- halo talaga, no? inalis lang namin yung mga pangit na halaman. Kasi may mga halaman na hindi desired yan. Ang ganda. Unti-unti lang namin tinanggal. Tumubo naman ng maganda yung damo. Ayan mga boss, yung mga kasamaan pala natin na team gwapo at magaling na hindi nakasama. Tulad ni na Charles Hat Sweater. Andyan kasama siya pero invisible. invisible. Visible Sa- mode. May tinatago Nilakad kasi si Melbert Flores, si Eugene, may lakad din Eugene Mirano. Tsaka si So, Nerd. inad naman na sa Bicol, kakauwi lang, kaya hindi rin nakasama mga ito. Si Ryan Vergara rin, sa Rayo, hindi siya nakasama dito. Sa susunod siguro, baka kami, may mga farm tour pa kami yung pupuntahan. Ang next ata namin kay Boss Yun. So abangan nyo mga idol si Ayon din natin. At syempre, thank you kay Boss Mau sa pangtanggap dito sa My kanyang pleasure, farm. my At pleasure. napakasarap yung pagkain dito. So pagkain pa lang, solved na kayo. So, Okay, thank boss, you. thank you. Sir, Sir, God bless. thank you very Sir, much. salamat po. Thank you. Okay.